Ang ginawa namang agad na pag-ikot at agad na pag-atake ni Setsu papunta kay Drago ay siyang naging dahilan ng agad niyang pagkahimatay. Kung saan napatayo si Layla at ang iba pang mga estudyante sa kanilang inuupuan dahil sa labis na pagkabigla. Naisip naman ni Leonel na magaling ang kanilang ginawa, ngunit mahusay na nag-counter-attack si Setsu upang samantalahin ang pagpapaulan ni Drago ng kanyang pag-atake. Agad naman siyang muling napataas ng kanyang kamay at pasigaw nitong nasabi na ang laban ay nagtatapos. At ang nanalo sa duelo na naganap sa kanilang departamento ay walang iba kundi si Setsu Cromwell. Na siyang naging dahilan naman ng pag-angat ni Layla ng kanyang kamay sa tuwa, habang ito naman ay hindi mapaniwalaan ng ibang mga estudyante. Bigla namang gumalaw ang kamay ni Drago, kung saan siya ay muling nagkaroon ng malay, na agad namang napansin ni Setsu kaya siya ay napalingon sa kanya. Dahil dito, nabibiglang nasabi ng isang lalaking estudyante na hindi ka panipaniwala na nagawa pa rin itong makabangon pagkatapos na matanggap ang ginawang malakas na pag-atake ni Setsu. Labis na pinagpapawisan namang naisip ni Drago na ito ay hindi maaari. Ito ay dahil ang huling pag-atake na ipinalabas ni Setsu gamit ng kanyang mana blade ay kanyang inadjust para hindi maging delikado. Nang bigla namang naagaw ang pansin ni Drago sa biglang pag-abot ni Setsu ng kanyang kamay. Kaya napasabi si Drago na sabihin nito ang isang bagay, ito ay kung ano ang kanyang ipinaglalaban. Saglit namang natigilan si Setsu sa kanyang tanong. At pagkalipas ng ilang saglit, nasabi nito kay Drago na ito ay para hindi siya kailanman matalo ng kahit kanino at upang wala nang may makuha sa kanya na importante sa kanyang puso. Habang nakalabas ang kanyang kamay, may seryosong mukha na dagdag pa ni Setsu na siya ay mas lalo pang lalakas. Kaya nanlaki naman ang mga mata ni Drago sa kanyang narinig, kung saan may ngiti nitong nasabi kay Setsu na siya ay tunay ngang malakas. At habang hawak-hawak nito ang kamay ni Setsu sa kanyang pagtayo, nasabi nito na siya nga ay tunay niyang natalo at tunay nitong pinatunayan ang kanyang reputasyon. Habang napapatingin naman si Setsu kay Drago, naisip nito na ang kapangyarihan ni Drago ay marahil magiging napakalaking tulong laban sa Diyos ng kamatayan na si Vidrak. Makikita naman natin ang paglapit ng kanilang propesor na si Leonel sa kanilang dalawa habang nagsasabi kay Setsu kung ganito na lang ba siya kadeterminado sa kanyang layunin para naharapin si Drago sa laban ng ganito. Nang siya ay makalapit ay agad niya namang inangat ang kamay ni Setsu at napasigaw na si Setsu ay ang pinili ngayon bilang maging kinatawan ng Departamento ng Close Combat Magic. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta naman tayo sa isang pasilyo sa loob ng gusali ng akademya, kung saan nasabi ni Leonel kay Setsu na ito ay ang oras para magkita ang mga kinatawan ng bawat departamento para sa exchange match. Kaya dagdag pa nito na ito man ay magtunog na kakaiba dahil ito ay manggagaling sa kanya pero siya ay magpakabait. Na agad namang pinasang-ayunan ni Setsu habang binubuksan ang pintuan ng isang silid. Nang si Setsu naman ay makapasok sa kabila, makikita natin ang kanyang pagmasid sa paligid. Kung saan napansin nito ang mga naghihintay na mga estudyante na mayroong kakaibang kulay sa kanilang mga buhok sa isang tabi, habang sa kabila naman ay ibang grupo ng mga estudyante. Nang bigla na lang nasabi ng batang lalaki na may suot na salamin na hindi niya alam na lalahok pala ang mahinang close combat magic. At dagdag pa nito na ang kawalang hiya nito ay walang hanggan, subalit napatanong lang si Setsu kung ang lalaki bang ito ay galing sa departamento ng enhancement magic dahil sa simbolo na nakikita nito sa kanyang kamay. Agad namang napatayo ang lalaki sa kanyang inuupuan at kaagad na lumapit kay Setsu. Nang bigla na lang nitong inapakan ng buong lakas ang kanyang paa. At habang kanyang dinuduro si Setsu, natanong niya kung kanya bang alam na siya ay ang kanyang kalaban sa first round ng exchange match. Dagdag pa nitong nasabi na sa nakaraang daang taon ay hindi pa nananalo ng kahit isa ang kanilang departamento kaya ang mga walang kwenta na kagaya nila ay manatili na lang sa sulok at magpalaki ng kanilang mga katawan hanggang sila ay mamatay. Subalit habang hindi pa siya natatapos sa kanyang sinasabi ay may bigla na lang siyang naramdamang sakit kaya siya ay napasigaw. Ito ay dahil bigla na lang din siyang buong lakas na inapakan ni Setsu sa kanyang paa. Kung saan nasabi nito na mukhang mayroong kakaibang pagbati sa isa't isa ang departamento ng enhancement magic, kaya natanong nito kung tama ba ang kanyang ginagawa. Nang agad pang mas nilakasan ni Setsu ang kanyang pag-apak sa paa nito, kaya siya naman ay napasigaw sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang tagpong ito ay labis namang ikinagalit ng lalaki kaya sinubukan nitong murahin si Setsu. Ngunit may seryosong mukha lang na nasabi ni Setsu na sino ang may pakialam sa nakaraang 100 taon. Ito ay dahil sa taong ito,
siya ay ang magiging kampyon. Agad naman si Drago na umatras nang siya ay makawala sa pagkakaapak ni Setsu ng kanyang paa. At habang tinuturo nito si Setsu ay may labis na galit nitong nasabi na tigilan nito ang kanyang kalokohan. Nang bigla na lang mayroong pumasok sa silid. Kung saan habang siya ay naglalakad sa kanilang tabi, nasabi nito na mabuti at sila ay ganado ngunit kailangan nilang gamitin ang kanilang enerhiya sa tunay na laban na magaganap sa exchange match. Dahil sa kanyang pagdating, makikita naman natin ang agad na pagtayo ng mga estudyante sa isang sulok. At ganoon din ang ginawa ng mga estudyante na nasa kabila, habang naisip naman ni Setsu na ang headmaster ay nagpakita ng ganito ding oras sa nakaraan niyang buhay. Kaya napasabi siya sa kanyang isipan na sila ay nagkita na ding muli ng headmaster sa buhay niyang ito. Di kalaunan makikita naman natin ang mga estudyante na nakatayo sa harap ng headmaster. Nang bigla na lang may labis na tuwa na nasabi ng isang magandang babae na mayroong kulay pink na buhok, na ikinagagalak niyang makita ang headmaster. At dagdag pa nito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para maipakita ang kanyang galing sa exchange match. Kung saan napaisip naman si Setsu na ito ay si Carol na galing sa departamento ng Summoning Magic at ang pagiging palakaibigan nito ay hindi pa din nagbabago. Bago ng kanyang pagbabalik sa nakaraan, naalala nito si Carol bilang isang matinding kalaban na nagbigay sa kanya ng matinding labanan sa exchange match. Kaya naisip nito na kahit siya ang nanalo noon ay kinakailangan pa din itong maging maingat sa pagkakataong ito. Bigla namang inagaw ng headmaster ang kanilang atensyon sa pagsabi na sila ay kanyang binabati sa pagiging kinatawan ng kanilang mga departamento, kaya siya ay tunay na natutuwa dahil sa pagtipon ng 8 mahusay na mga talento. Dagdag pa nito na sa tingin niya ay narinig na ito ng mga estudyante galing sa kanilang mga departamento. Ito ay dahil ang exchange match ay isasagawa bilang one-on-one na torneo at ang kanilang mga kalaban ay magiging random. Ang unang laban ay ng close combat magic na dalubhasa sa pakikipaglaban ng malapitan. Laban sa enhancement magic na nagkakaloob ng mana sa mga bagay at buhay. Ang ikalawang laban naman ay ng healing magic na naglilikha ng himala at sumusuporta sa kanilang mga kakampi. Laban naman ito sa long-range magic na pumipigil sa mga kalaban para ang mga ito ay hindi makalapit. Ang ikatlo namang laban ay laban sa formation magic na gumagamit ng mga magic circle, laban sa summoning magic na nagpapalabas ng iba't ibang nilalang galing sa ibang mundo. At ang huling laban naman ay sa uncategorized special magic na hindi maipaliwanag ang kanilang mahika, laban sa alchemy magic na permanenteng nagbabago ng mga bagay. Dagdag pa ng headmaster habang kaharap ang mga estudyante na ang inter-school exchange match ay parang isa lang na praktikal na aral sa pag-aaral ng iba't ibang departamento ng mahika. At dagdag pa nito na ang laban ay magsisimula pagkatapos ng 10 araw, kaya ang pagpili sa pag-aaral ng bagong mahika o ang pagpapahinga ay nakabahala na sa kanilang mga sarili. Nasabi din nito na umaasa siyang makikita ang lahat sa magaganap na laban, kung saan labis naman itong ikinatuwa ng mga estudyante kaya sila ay napahiyaw ng malakas. Dahil sa pagtalikod ng headmaster para umalis sa silid, agad naman ang mga estudyante na yumuko ng kanilang mga ulo para magbigay ng respeto. Nang bigla na lang naisip ni Setsu na ito lang ang tangi niyang pagkakataon para makausap ang headmaster. Kaya habang naglalakad sa pasilyo sa labas ng silid ang matanda, bigla na lang siyang tinawag ni Setsu kaya naagaw ang atensyon nito. Napansin naman ng headmaster na siya ay ang kinatawan ng departamento ng close combat magic. Kaya agad namang napasabi si Setsu habang siya ay tumatakbo papalapit sa headmaster na siya ay si Setsu Cromwell at siya ay lumapit sa kanya para sa isang kahilingan. Kung saan nasabi nito sa matanda na kung siya ay mananalo sa torneo na magaganap, pwede ba siya nitong turuan ng kanyang mahika. Subalit sinagot lang siya ng headmaster na sa tingin nito ang summoning magic ay hindi makakatulong sa kanya. Nang may seryosong mukha namang nasabi ni Setsu na ang tinutukoy niya ay ang isa pa nitong mahika. Nalabis namang ikinagulat ng headmaster kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang saglit ay nagpalabas naman siya ng nakakatakot na mukha habang nagtatanong kung papaano niya itong nalalaman. Labis namang pagkabahala ang biglang naramdaman ni Setsu, ito ay dahil sa pagpapalabas ng headmaster ng kanyang malakas na aura habang nagtatanong kung saan niya ito narinig. At dahil sa nararamdamang malakas na aura ni Setsu, napaisip naman siya na ito ay napakalakas na kapangyarihan at mukhang ang headmaster ay naghihinala sa kanya. Subalit ang ikalawang mahika nito ay ang pag-asa laban sa Diyos ng kamatayan, kaya hindi siya pwedeng umatras dito.
Sinagot naman nito ang headmaster na hindi niya masasabi kung bakit niya ito nalalaman. At may seryosong mukha nitong nasabi na kung ang departamento ng Melee Magic ay mananalo sa torneo sa unang pagkakataon pagkatapos ng 100 taon. Babaguhin nito kung papaano tinitingnan ng mundo ang mga close combat magician. Kaya ang kanyang hinihiling na kabayaran ay hindi sumusobra. Habang patuloy namang nagpapalabas ng malakas na aura ang headmaster, makikita natin ang pagiging seryoso sa mga mata ni Setsu. Kaya napaisip naman ang matanda dahil dito. At pagkalipas ng ilang sandali, nasabi ng matanda na mukhang siya ay wala namang nakatagong masamang motibo. Kaya dagdag pa nito na sa araw na si Setsu ay manalo, siya ay tuturuan niya ng kanyang ikalawang mahika. Nalabis namang ipinagpasalamat ni Setsu kaya siya ay agad na yumuko sa harap ng headmaster. Nasabi naman ng matanda na gayunpaman, ito ay hindi isang madaling daan. Ngunit nasabi naman ni Setsu na kahit ganito, sisiguraduhin niyang ipapakita nito sa kanya ang kanyang pagkapanalo sa kompetisyon. Kaya nasabi naman ng headmaster na ito ay ang tamang pananaw at agad na nagpatuloy, kaya naman si Setsu ay muling napayuko ng kanyang ulo. Pagkalipas ng ilang oras ay makikita naman natin si Setsu na kumakain sa labas ng gusali. Kung saan naisip nito na dahil siya ay nakabalik ng 10 taon sa nakaraan wala siyang may masyadong magawa sa kanyang bakanteng oras. Naisip din nito na magpasalamat kay Layla dahil sa pagsabi sa kanya tungkol sa masarap na tinapay na kanyang kinakain ngayon. Nang bigla na lang siyang napabuntong hininga at napasabi na mayroon pang 10 araw bago ng exchange match kaya kinakailangan nitong gawin ang anumang paghahanda na kanyang magagawa. Nang bigla na lang mayroong nagsabi na hindi na ito kailangan. Kung saan labis na ikinabahala ni Setsu ang isang papalapit na pagsuntok na bigla na lang sumulpot sa kanyang tabi. Naagad niya naman na bahagyang naharang gamit ng kanyang mana guard sa kanyang 2 kamay. Agad naman siyang napaatras at nasilayan nito ang isang golem na nagpalabas ng pag-atake sa kanya. Makikita naman natin ang lalaki na may salamin sa sulok kung saan nasabi nito na balak niya sanang pasurpresang atakihin si Setsu sa kanyang blind spot. Kaya naisip naman ni Setsu kung gumamit ba ang batang lalaki ng enhancement spell sa mga bato para gawin itong isang golem. At habang inaalis niya ang alikabok sa kanyang uniforme, natanong niya sa lalaki kung ano ang kanyang ginagawa. Napag-alit namang sinagot ng lalaki na kailangan nilang tapusin ang kanilang sinimulan kanina, kaya bakit pa nila hihintayin ang exchange match dahil siya ay isa lang namang combat magician. Agad naman ang lalaki na ginamitan pa ng kanyang mana ang mga bato sa paligid, na siya namang agad na nagtipon sa kanyang tabi habang siya ay napapasabi na papaano niyang nagawa na siya ay ipahiya ng ganoon na lamang. Nasinagot naman ni Setsu habang napapalibutan ang kanyang mga kamao ng mana, na ito ay ang kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. At habang magkaharap si Setsu at ang lalaki na napapalibutan ng kanyang mga golem ay bigla namang tumunog ang bell at lumabas ang mga estudyante. Kaya naiinis na lang na napakamot ang lalaking may salamin sa kanyang ulo at napasabi na ito ay magiging problema kung ang pagbuli ng isang close combat magician ay mauulat. Kaya agad naman itong inalis ang kanyang mana sa mga golem, kung saan ang mga ito ay agad namang naging alikabok. Agad namang umalis ang lalaki at napasabi kay Setsu na siya ay mas lalo niyang dudurugin sa kanilang duelo. Napaisip naman si Setsu na ang lalaki ay tunay na talentado dahil nagawa nitong makontrol ang napakaraming golem ng sabay-sabay. Subalit dagdag pa nito na dapat hindi ito basta-basta na lamang umaalis pagkatapos nitong malaglag ang tinapay ng isang tao. Lumipat naman tayo sa sumunod na araw, kung saan nasabi ni Leonel sa mga estudyante na ang kanilang topic ngayon ay para sa paghahanda sa magaganap na torneo, kaya kanilang susuriin ang naging laban ni Setsu at Drago sa nakaraang araw. Bigla naman itong natanong ang dalawa kung naiintindihan ba ng mga ito kung saan sila nagkulang, na agad naman nilang pinasang-ayunan. Kaya sinabihan ni Leonel na si Drago ay ang unang magsimula. Agad namang sinabi ni Drago na siya ay nawala ng kontrol sa mana at ng kanyang emosyon. Kaya sunod namang natanong ni Leonel si Setsu, kung saan sinagot siya nito na siya ay nagkukulang sa pisikal na lakas at siya ay na-overpower ni Drago. Nasabi naman ni Leonel na ito ay mabuti dahil ang pagkilala sa kanilang mga kahinaan ay ang unang hakbang sa kanilang paglaki. Kaya nasabi nito na sila ay magsimula ng mag-improve ngayon din sa laban ngayong araw. Nang bigla na lang inagaw ni Layla ang atensyon ni Leonel at natanong kung ang laban ba na magaganap ay magiging ensayo para sa magaganap na exchange match, na sinagot naman ni Leonel na ito ay isang magandang tanong. Ito ay dahil ang unang kalaban ni Setsu ay si Noel.
na galing sa departamento ng Enhancement Magic. At ayon kay Setsu, siya ay gumagamit ng maraming golem para sa parehong opensa at depensa. At dahil ang mga golem ay mayroong pisikal na pangangatawan, ang kanilang fighting style ay malapit sa close combat magic. Na sinagot naman ni Layla na ito ay kanyang nakikita. Napasabi naman si Leonel sa dalawa na sa kanilang laban ay magbibigay siya ng mga gawain, kung saan si Drago ay magpopokus sa kanyang bilis habang umaatake kay Setsu sa iba't ibang direksyon bilang maraming golem. Nasabi naman nito na si Setsu ay kinakailangan namang dumipensa sa mga pag-atake ni Drago at mag-ensayo ng kanyang pag-counter. Di kalaunan, makikita naman natin si Drago habang napapalibutan ang kanyang mga kamay ng kulay asul na aura na nagsasabi kay Setsu na ito ay hindi magiging pareho ng nakaraan. Kung saan may ngiti naman siyang sinagot ni Setsu habang napapalibutan din ang kanyang kamay ng mana, na ito ay kanyang inaabangan. Kung saan pagkatapos ay ang kanilang agad na pagsugod sa isa't isa. Agad namang iniangat ni Drago ang kanyang kamay, habang si Setsu naman ay agad na naghanda sa pag-atake nito. Kung saan nagawa nitong makaiwas sa ginawang pagsuntok ni Drago. Nang bigla na lang ginamitan ni Drago ang kanyang mga paa ng mana para agad na makaikot paharap kay Setsu. Agad naman siya na muling nagpalabas ng pag-atake kaya napaisip si Setsu na ito ay manggagaling sa kanyang kanang kamay. Nang bigla na lang napangiti si Drago, na labis namang ikinabahala ni Setsu. Ito ay dahil imbis na siya ay susuntok sa kanan ay bigla na lang nitong ginamit ang kanyang kaliwang kamay. Nabahagya namang magawang maharang ni Setsu, kaya siya ay napaisip na ang kanyang reaction speed ay napakabagal. May tuwa namang napasabi si Leonel na mahusay ang ginawa ni Drago dahil binalanse nito ang kanyang bilis at ang kanyang lakas ng mabuti. Makikita naman natin ang mabilis na paggalaw ni Drago habang sumusugod, kung saan ang siya ay muling makalapit kay Setsu ay muli siyang nagpakawala ng isang pagsuntok. Na siya namang naging dahilan ng pag-atras ni Setsu. Napansin naman ni Setsu na gagamitin nito ang kanyang kaliwang kamay, nang bigla niya namang naunawaan na ito ay isang fake. Ito ay dahil agad na ginamit ni Drago ang kanyang kanang kamay para suntukin si Setsu na ngayon ay nagawa naman niyang mabasa. Kaya may tuwa din sa mukha ni Leonel na nasabi na mabuti ang naging desisyon ni Setsu. Ngayon kinakailangan na lang nitong umiwas ng isang paghakbang at agad na magpalabas ng pag-counter. Na agad namang pinasangayunan ni Setsu kaya agad niyang ginamitan ang kanyang dalawang paa ng kanyang mana. Kung saan agad siyang nakaiwas sa ginawang kasunod na pag-atake ni Drago, na siyang naging dahilan ng paglabas ng pagkakataon para siya naman ay makapagpalabas ng isang pag-counter. Di kalaunan, makikita natin si Setsu na napahiga sa lupa habang patuloy na hinihingal dahil sa kanilang matinding pag-eensayo. At ganoon din si Drago, kung saan kanyang nasabi na maganda ang kanilang naging laban. Agad namang lumapit si Leonel sa kanila para sila ay bigyan ng tubig, at nasabi sa mga ito na ang kanilang mga galaw ay hindi masama, at sa ilang araw ay magagawa na ni Setsu na matalo ang mga nakapalibot na mga golem sa kanya nang walang problema. Agad namang kinuha ni Setsu ang tubig at sinagot si Leonel na kahit ganoon, hindi niya pa rin pababayaan ang kanyang depensa. Kaya may ngiti sa kanyang mukha na napaisip si Leonel na inaabsorb nito ang lahat sa isang utos lamang. Dagdag pa nito na si Drago ay alam ang basic ng close combat, ngunit ang instinct ni Setsu ay tunay na pambihira. Pagkalipas ng ilang araw pumunta naman tayo sa isang malaking koloseo na punong-puno ng tao. Ito ay dahil sa nagaganap na ika-781 exchange match ng Akademya ng Elmridge, kung saan natanong ng nag-aanunsyo na kabilang sa kinatawan ng 8 departamento, sino kaya ang makakakuha ng titulo bilang pinakamalakas. Maya't-maya pa ay makikita naman natin sa gitna ng koloseo ang pagdating ni Noel at paglapit nito sa naghihintay na si Setsu. Habang tinuturo naman ng lalaki ang kanyang hawak-hawak na chart, natanong nito kung kanino ang mga ito pupusta, kaya may napasabi naman na ito ay hindi dapat maging isang pustahan dahil napakahina ng close combat magician. Ngunit makikita natin ang batang lalaki na mayroong dilaw na buhok na hawak-hawak ang kanyang pera na nagdadasal para si Setsu ay manalo dahil siya ay pumusta sa kanya. Bigla namang naagaw ang atensyon ng ibang nanunood na estudyante dahil sa pagdating ng propesor ng long-range magic na si Cyril at ang kanyang estudyanteng kinatawan nito. At dahil napapansin ng mga ito si actor na nagre-relax lang, ito ay dahil kakalabanin nito ang mananalo sa labang magaganap ngayon. Nasabi naman ng nag-aanunsyo na ang exchange match ay nag-iiba ng entablado sa bawat oras.
Kung saan ang tinatayuan ni Noel at ni Setsu ay bigla na lang napuno ng buhangin at naging isang disyerto. Kaya may masamang ngiti na nasabi ni Noel kay Setsu na ito ay magandang balita. Bigla namang napasigaw ang mga nanunood na durugin ni Noel ang kanyang kalaban, habang nasabi naman ng isa na ikinagagalak nila na ang kanyang kalaban ay ang underdog na departamento. Kaya bigla namang napasigaw si Layla sa kanila na sila ay napakaingay at tingnan nilang mabuti kung sila ba ay isang underdog o hindi. Kung saan habang pinipigilan ni Leonel si Layla, si Setsu ay napangiti na lamang habang nakamasid sa kanila. Agad namang iniangat ng nag-aanunsyo ang kanyang kamay, at pagkatapos niya itong may baba ay agad siyang napasabi na ang unang laban ay magsimula.